Na po. So dito po, makita po natin yung verses. Sige po, pakilagay nga po. Pwede po bang, laki. Sige po, salitan po, no? Una po ang babasa, mga lalaki. Then salitan po, 14 verses po yan. Ano po? So, sige po. Sabi po dito sa Exodus 23, 20 to 33, mga pangako at mga tagubilin. Verse 20, mga lalaki, magpapadala ako ng... Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. Kung susundin, babae, kung susundin ninyo ang gagawin ninyo, ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. 23, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Kanineo, Hibita, Jebuseo, at siya'y lilipunin ko. 24, huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. 25, akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. 26, isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. 27, dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo, malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo papalapit, gugulig ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hibita, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paalisin lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ng lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Tayo po'y manalangin. O purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord, for your grace and mercy na na-receive namin, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa iyong presensya, nakasama ka namin, Panginoon, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, we thank you, Lord, for your word. Tunay nga, Panginoon, na marami kang i-reveal sa amin sa umagang ito. At hindi mo kami hinahayaan, Panginoon, na maagaw kami ng kaaway, Panginoon. At lagi ka na riyan, Lord, we thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan nga po natin ulit si Lord. Maganda po ba'y binasa nyo? Daming pangako, ano? No? Ang ganda. Nung binabasa ko po talaga ito, sabi ko, ay kaya pala, sabi ko ganyan. Kaya pala doon pa lang sa Exodus 20, nadaanan na po natin yon, no? Nasa 23 na po tayo. Exodus 20, nandiyan po yung, ano yon? Exodus 20. Ano? 10 Commandments. Importante yan. Yan po. No? Dapat po alam natin yung mga chapter ko, ano po yung mga highlights, ano po, ng salita po ng Panginoon para po lagi po nating maalala. At kung tayo man po ay naliligaw, agad po tayong nakakabalik. Dahil po naalala natin yung mga promises at yung mga encouraging words ng ating Panginoon. Ano po? So dito po, ang paglalakay, ito po yung topic po na ito, yung destination po natin, our destination. Di ba minsan, may yung nakita mo, yung kaibigan mo, naglalakad. Ano itatanong mo? Naglalakad siya, uy, saan ka pupunta?
Di ba ganon, no? Tinatanong natin, pagka nakita natin, saan ka pupunta? Diyan lang, no? Siya rin, hindi niya alam, no? Yung talagang ano. Alam niyo po, pagka po tayo, everything na meron po tayong mga dreams, mga goals sa buhay, nararating ba natin kaagad yun? Hindi, di ba? May, ano siya, may process. No po? At hindi po kaagad-agad na gugustuhin mong makapunta doon sa lugar. Okay, from Philippines to China, malayo-layo. China, no? Madali po ba pumunta doon? May mga process po bago po kayo makabili ng ticket pag sa China. Sa China po, pagka pupunta po kayo, pupunta ka muna sa embassy. No? At kailangan mo may sponsor ka. Medyo mahigpit po kasi doon. Kung wala kang relatives na malapit sa iyo, anak, magulang, or magsusupport sa iyo sa pagpunta mo doon, mahirap po. May mga process bago ka makapunta. Either you like it or not, talagang dadaan ka no po, sa mga matinding proseso. At kung yung pupuntahan mo malayo, mas matagal ang proseso. Ano po. So, hindi po ganun kadali. No? Sa China po kasi, ako kasi pagka galing ako rito, always alone ako Alone ako nagta-travel. From Philippines to Guangzhou, Haikou, no? Yung mga ganun po. Nag-stop over po ako. Meron naman po direct, kaya lang ay mag-aantay ka. May process pa rin. Mag-aantay ka. Waiting. Di ba? Kailangan may waiting. Yung mga process na, yung mga ginagawa natin, hindi ka agad-agad. Kaya kung mainipin ka, wag ka nang maglagay ng goals mo. No? Pag mainipin ka, no? Kailangan, nandyan yung, matyaga ka na mag-antay, no? The process of waiting. So dito, meron po ako nilagay dito na mga ilang, dalawa yata to, no? Yung ano ang dapat nating gawin sa paglalakbay. Ayan. So pag po tayo maglalakbay, meaning po, yung ano ba yung, bakit ba tayo po nandito? Bakit po tayo nandito ngayon? To worship God, di ba? No? To thank God. Maraming bagay kaya tayo nandito. We ask forgiveness kung meron man tayong mga kasalanan na gawa. At we ask na humingi tayo ng kakayanan na magpatawad kung meron man tayong hindi napapatawad, di ba? So yun po yun. No po? So dito po, sabi po rito, ang first po na dapat nating gawin sa paglalakbay po natin is number 1, listen and obey God's word. Pakinggan at sundin ang salita ng Diyos. Yan po ay ayon sa verse 20 to 23. Yan po yung binasa natin kanina. Ano po? Dapat daw natin pakinggan at sundin. Kasi nga, kung hindi tayo makikinig, tandaan nyo ba? Pakinggan, pakinig at to obey God's word. No? Yung sundin mo na parang, hindi ko naman kayang sundin to kasi mahirap. Hayaan mo nga kung ano yung sinasabi niya, yung sarili ko na nga lang yung sundin ko, my own way, no? My way. Pero hindi po. Sa ating pong paglalakbay, no po, sa ating pong destinasyon. Sa buhay po natin na ito, isa lang naman po yung destinasyon natin. Di ba? Ito po yung process. Process po ito kung makakamtan natin yung desire natin to be with Jesus. Amen? No? Ito po yun. Nilalakaran po natin yung destinasyon na gusto nating mapuntahan. Sino po ba gusto mapunta na impyerno? Destination din po yun It's a choice kung gusto mo doon. Ano po? Chuck, na pag tinanong ko sinong gustong pumunta sa langit, lahat po tayo
Di ba? No? Walang gusto sa impyerno. But we are doing the best as we can na maluwalhati natin ang Panginoon sa buhay natin because of listening and obeying God's word. Hindi ko na po pinalagay dyan kasi mahahaba po yung verses niyan at may mga supporting verses. Yan po kasi, kung wala tayong pakikinig, like our parents, yung mga mas nakakaedad sa atin, mas may mga experience na. Minsan kasi pag tayo pinagsasabihan, parang hindi natin pinakikinggan. Samantalang, sabi nga ng mga nakararaming may edad na. Di ba sabi nga, nagtatawanan kayo dyan. Amen. Amen daw. Diba? Yung mga may karanasan na, experience is the best teacher. Nalakaran na kasi nila, yung lalakaran mo pa lang, mga kapatid. Ano po? Lalo na yung mga, meron kang mga dreams, meron kang mga gustong abutin sa buhay mo. Makinig ka sa payo nung alam mo na nandoon siya, yung heart niya nandoon. Kaya nga po, hindi tayo nakakapagpatuloy pag hindi po tayo marunong makinig. Ang sabi nga po, faith comes from hearing. And hearing the word of God, di ba? Kasi nga kailangan natin yan. Kung hindi natin pakikinggan, then you can do your own. Yun. Ikaw sa sarili mo ang masusunod. Pero talaga pong ganun, di ba? Minsan talagang parang yung gusto mo ang sundin mo. Pag nadapa ka, then that's the time. Or nasaktan ka, or whatever happened. Saka pa lang po tayo, ay, oo nga, no, tama yung sinabi ni Pastor Boy. Tama nga yung sinabi ni Pastora Susan. Tama nga yung narinig ko dun sa pulpit. Pero ganun po talaga kuminsan, di ba? Kaya nga tayo, sabi nga, may time, may perfect time si Lord. Pinararanas niya muna sa atin para tayo ay matutong makinig at sumunod sa kanyang salita. Amen po? Palakpan po natin nga si Lord. Mabuti si Lord kasi nga nandyan siya para gabayan tayo in our daily life. Ano po? Even me. Ako rin po nadadapa. Ako rin po nagkakasala. Nagkakamali rin po ako. Pero as long na nandyan si Lord, I make it sure, Lord, teach me. Help me. Yun po yung sinasabi ko sa sarili ko. No? Kasi yun talaga eh. Kung you trust the Lord, then you can surrender everything to Him. Kaysa naman sabihin mo sa ibang tao. Di ba? No? Kaya nga sabi rito, papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya. Ito po yung sa verse 21 po dyan. Ang gusto ng Panginoon, ayan po, no? Yung nagpadala siya ng angel of the Lord. Pero nung una kong narinig to, the angel of the Lord. Pero pag binasa nyo po yan at talagang inintindi nyo, yung sinasabi po dyan, magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa paglalakbay at papatubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat na sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. Apo? Si Yahweh po, no? Ang nagsasabi niyan. Sa pangalan daw niya. Hindi sa pangalan ko. Sa pangalan niya. Yun nagsasalita po dyan. Si Yahweh. Ano po? At hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. So dito po, yung angel of the Lord, sa English po, angel of the Lord. Yan po yung kasing
gagabayan. Yan nga sabi, makinig ng instruction. Sa una, hindi ko maintindihan, angel, tapos makikinig ako sa kanya. Bakit hindi si Lord? Bakit hindi na direkta si Lord yung makinig kayo sa akin? Kasi makapangyarihan si Lord no? Pwede niyang, binibigyan niya tayo ng kaisipan para makilala pa natin siya ng higit pa doon sa kakayanan na kayang gawin ng ating Panginoon at sa ating buhay. No? Yung angel of the Lord na yan, to make it short, siya po yan. Gumamit lang po siya ng pangalan. Di ba ang daming pangalan ng Diyos? May Yahweh, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. No? El Elyon. Marami pong pangalan ang Panginoon. At dito yung angel of the Lord, He is the one to be with us. At siya yung ating pakikinggan at susundin. Amen? No po? No? Next slide po. Sino ang dapat nating pakinggan at sundin? Yan. So, dito po kasi, yung nilagay po na ito, yun nga po, angel of the Lord. No? Next slide po. Ano ang layunin ng salita ng Diyos sa buhay natin? So meaning, kaya pala siya nagpadala ng anghel na susubaybay sa atin, which is He Himself is the angel of the Lord na pangalan. Ano po? Mangunguna daw sa atin. Meaning, yung ating walks of life, yung salita ng Diyos, yun po yung ating guide. Mangunguna. Ano po? Siya po yung nasa unahan. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay, sa atin pong pagtahak sa mundong ito. Anything po, whether you are schooling, working, no po, sa mga nagtatrabaho nga hindi pa nga kontento kung ano yung trabaho nila ngayon Gusto nila upgraded pa. Yung iba nagtatrabaho, nag-aaral pa ulit. Tama ba sis? Diba? No? Parang hindi tayo kontento. No? Gusto natin mas mahigit pa. No? Kung ano yung dinidesire ng puso natin. Kaya nga, kung tayo magtitiwala, listening with listening ears, no? Listening heart, makakarating po tayo doon sa destination natin. May destination po tayo. No? Lahat yan may process. Yung mga nag-aaral from grade 1 to high school, grade 1, elementary, no, di ba? Kahit ngayong kinder, no? May process, may stages. Hindi ka agad na grade 1 tapos, ngayon nga nadagdagan pa, may K-11, K-12, di po ba? So, ibig sabihin, may process para tayo makarating doon kung ano yung inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi naman tayo naglagay nun Bakit naiisip nila? Di ba? No? So meaning po, hindi po instant. Yung pupuntahan natin. Kung ang pupuntahan po natin, sabi natin, sa langit, tama ba? Sa langit ba ang punta natin? Baka mayroon kayo ibang gusto puntahan. Hindi ako sasama sa inyo. Kailangan doon lamang po yung ating destinasyon. And we have to walk this life na kasama si Jesus Christ, na lagi tayong present, no? Kung nasaan ang gawain. Amen? No? Next. Ano ang kahinatnan ng tugon natin sa salita ng Diyos? So ito po, no? Kaya nga po tayo nandito nakikinig po tayo, di ba? No? So dito po, hindi po ako nagsasalita. Si Lord po, no? Kung ano po yung pinasasabi niya sa akin, eto nga mayroon po ako mga notes, pero may dinadagdag po siya, may sinasabi po siya, no? We can comply. Ang gusto ng Panginoon kasi, makinig tayo talaga. So ano daw ang kinahihinatnan at ng tugon natin sa salita ng Diyos?
Sabi po rito sa verse 21 to 23, pakinggan ninyo siya at sundin. No? Ang lahat ng sasabihin sa inyo, ayan. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. So meaning, kung sinusunod natin yung sinasabing niya, anghel ng Diyos, it's about Jesus. It's about Him. Yung susundin natin at pakikinggan. It's about Jesus. Wala nang iba. Pero kaya nga lang, ang gusto lang ng Panginoon talagang i-guide tayo. Kasi bakit? Kung walang guidance, sabi nga, di ba, nung pagka nag-aaral, naalala ko yung isang anak ko, kahit wala ako dito, nasa SG ako, nasa Singapore, naririnig ko, kasi sa Kalumpit siya nag-aaral yung bunso ko, si Nico. Nag-guidance yun nung sila ay nasa ESMA, sa St. Mary's pa, nung elementary and high school. Pero nung nag-college, na iba na po siya. Pero nung elementary and high school, nag-guidance po. Bakit? May mali May maling mga ginagawa. So, ang tatawagin sino? So, doon sa guidance, no? Dadalhin sila doon para to correct, mapagsabihan, at wag nang ulitin. So ano po yung sinasabi dito? Ganun din po, na tayo po ay pangungunahan sa pakikipaglaban natin sa buhay natin sa panahon nato. Hindi lang po yan sa mga Israelita, ha? Tayo rin po yan. Sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po yan sumunod, makinig sa salita ng Diyos. Huwag yung makikinig po tayo tatalbog. Pero sometimes, may mga balakid po, no, para hindi tayo makapakinig at hindi po tayo makasunod, no? So, iyon po yun. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng Amoreo, Heteo, Pereseo, Kanineo, Hibita at Jebuseo at sila'y lilipulin ko. So, dito po, anuman yung mga against us. Sabi nga po, if God is for us, who can be against us? Kasi nga, nandiyan ang proteksyon ng ating Panginoon. Hindi niya tayo hayaan na maagaw ni Satan sa kanyang kamay. Hindi niya gustong ma-snatch tayo, di ba? Di ba yung bag para makuha yun ng hihilahin, i-snatch nila para makuha? Sapilitan pa, makikipaglaban pa yung may-ari. Tayo ba, nakikipaglaban ba tayo sa battles natin? O natatalo po tayo sa battle natin? Minsan po, tayo po ang talo. Pero once the Word of God nag-sink in sa ating puso, sa ating isip, lagi po nating maalala at may choices po tayo to win or lose. Next po. Sabi dito, kaya nga minsan, ang gusto ng Panginoon, lagi tayong nakikinig. Bakit? Pag nakikinig tayo, nakokorek ba tayo? Pag sumunod ba tayo, ano po ang nangyayari sa atin? Di ba? Yung dating malungkot na mukha mo, sumasaya ka kasi nakasunod ka. Hindi talagang gusto mong mapakita sa Panginoon na nakinig ka at inobey mo. Sabi po rito, kung tayo daw po ay sumusunod, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Humihingi tayo ng mga nagagawa natin, no? Yung mga shortcomings natin. Hindi lamang po sa mga pamilya nagkakaroon po ng shortcomings ang mag-asawa. Na magme-makeup sila after na magbati sila, hindi po, no? Tayo rin po. Kailangan po natin na magpakumbaba at magpakababa sa harapan ng Panginoon. Repentance means submitting yourself to God's Word. So, ibig sabihin, kung nagagawa nating humingi ng tawad sa Diyos, then you listen and obey the Word
of the Lord. Which is, nakakalaya tayo. Amen? No? Palakpakan nga po natin si Lord. This is you. This is for you and for me. Hindi lamang po ako nagsasalita rito, ligtas po ako rito sa sinasabi ko. Tinatamaan din po ako, hindi lang ako umiilag. Sino umiilag dyan? Yan. Nagsasabit po ba tayo kay Lord? No? Baka mamaya, matigas po yung ating matigas po yung ating leeg. No? Ayaw natin humarap sa Panginoon. Once kasi na tayo po ay nag-repent, we surrender all. Wala pong matitira. Kailangan po all. Next po. Sabi po sa Romans, no? Yung pakikipaglaban natin kasi sa mga kasalanan natin, before we ask repentance, sabi nga niya, sabi sa Romans 8:31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Ito po yung sinabi ko sa kanina. If God is for us, who can be against us? Kasi nga, hindi tayo pwedeng talunin ni Satanas at magre-repent tayo sa Panginoon. Hindi natin nahayaan na tayo ay tuluyang magkasala. Pag hindi po daw po tayo nagpatawad sa kapwa natin, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Pero once we surrender ourselves, nagrepent tayo, hindi na tayo kayang, hilahin ni Satan. Kasi nga nag-sink in na sa atin yung word niya. Nagagawa natin, kaya mo. It depends na lang, di ba? No? Kung paano mo ito lalakaran. Next po. Number 2, serve the true God, not the gods of this world. Paglingkuran ang tunay na Diyos lamang, hindi ang mga Diyos-Diyosan na mundong ito. Sabi po yan ito po kasi yung una po tinalakay natin sa verses 20 to 23. At dito po yung number 2, ito po yung paano po tayo maglilingkod sa Panginoon. Yung 24 to 33, meron po siya mga warnings dito. But before He gives the blessing, may warning po muna siya. Serve the true God, not the gods of this world. Paglingkuran ng tunay na Diyos lamang, hindi ang mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Diyan po yan, nakahati po yan. And then lastly po, yung verse 32 to 33. So dito po sa verse 24 to 33, nakapaloob po rito kung paano po natin paglilingkuran ng Panginoon. No? Pwede po bang pakilagay yung mga verses dyan para po makita po natin ulit? Yung kahit hati-hati na lang. Yan. Huwag ninyo yuyukuran at sasambihin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kasi nga po ang Panginoon, simula pa po tayo ng Exodus, kaya nga po nagpapadala siya ng salot. Nagpapadala siya ng mga tagtuyot. Kasi nga marami pa po sa atin. Maaring narito, hindi pa po tayo totoong sumasamba sa totoong Diyos. May mga idols. God hated the idols. Ang idols po, hindi lamang po yung mga hindi lamang po yung mga rebulto. Hindi lamang po yun. Ito, madalas nyo na po naririnig to dito. Kasi nga, yan po ang unang-unang ayaw ng Panginoon. Pag meron na po tayong idols sa buhay natin, then that's the time. Yan na po talaga. Yung hindi po natin maibigay ang tunay na pagkilala sa Panginoon at patuloy pa rin po tayong may mga idols like, ano ba yung mga idols na sinasabi po? No? It's not about sa rebulto lang. Doon na rebulto,
Alam nyo naman po rito, sa encounter, pagka isinuko nyo yung rebulto, sinusunog po at sinisira. Kasi nga, gawa lamang po yun ng tao. Kung babalikan nyo po yung Exodus 20, sabi nga po doon, huwag kayong gagawa ng mga imahen, nagagawa ng kahoy. At tinatapyas. At hinuhugisan. Kasi, ang gusto ng Panginoon, sa Kanya lamang tayo nakatingin. Hindi tayo nakatingin ng kung saan-saan. Focus lang sa Kanya. Kasi once we have all these idols like money. Money is everything ba? Minsan dyan po tayo nasisira. And true naman. Dahil nga sa mga dreams natin, no? Sino ba naman ang ayaw na magkaroon ka ng lahat? Magandang bahay, magandang kotse, di ba? No? Meron na ng kotse, gusto pa, 2, 3, 4, 5. Wala pong masama doon. But, sabi ko nga, kailangan we know to handle our time. Time is precious. Doon sa mga pangarap natin, kailangan hindi mawala yung time para sa Panginoon. And we have to use the blessings that we have to receive. Yung mga nakahanda pa dyan o na-receive na natin, hindi lamang po yan pang atin. Gagamitin po yan para sa mga gawain ng ating Panginoon. Kaya ka nga binless ng car eh. Para gamitin mo, pasakayin mo yung iba, hindi yung aalagaan mo yung car mo, pagaganday, pababanguhin mo masyado at ayaw mong titingnan mo pa yung paanong sasakay. Uy, pagpag mo nga yun sa shoes mo. Uy, pinagtatapak? Hindi true naman, no? Pinagdadamot pa natin, pero hindi. We have to use it, no? Para for God's glory. Huwag po tayo maging madamot. Minsan po kasi, sa buhay natin, masyado tayong masungit. Eh paano kung pagsungitan tayo ng Panginoon? Di ba? Pagdamutan din tayo ng Panginoon. Pero hindi ganun si God. Open arms siya. Minsan nga, hindi mo hinihingi, binibigay pa sa'yo eh. Nagugulat ka na lang. Amen ba? Sino yung nakaranas nun? Yung hindi mo hinihingi, binibigay sa'yo. How many times I received that also? Hindi nga lang yung married life ko. Pahabol. Hindi nga lang yung married life ko kasi may purpose si Lord sa akin. Amen? Daming natawa. May pahabol pa. Praise God. Thank you, Lord. Next. Yan. Ano ang dapat nating gawin sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito? Sabi po rito, hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng pag-iisip at pamumuhay ng mundong ito. Pakilagay nga po yung Romans 12:2. Wala. So, ano po ba yung hindi makiayon? Do not mingle. Or, makisalamuha. Hindi naman po yung pandidirihan nyo, no. Kaya nga tayo share ng gospel para makakilala din sila at mabago. Pero ang sinasabi po rito, kung ano po yung ginagawa nila. Ako po dati, umiinom ako, pero ngayon po, ayoko na. Umiinom po ako, hindi po light lang mga hard liquor pa. Pero ngayon po, hindi ko na po inaamoy yun. Naaamoy ko lang, pero hindi po ako tumitikim. Pagka tumikim ka kasi, gugustuhin mo ulit. Ay, sorry po Kasi po, meron po kasing mga
inumin na merong mga mababang, alcohol content. So sometimes, kung ano po yung kung ano po yung purpose mo, bakit ka iinom ng something na gusto mo makatulog. Gusto mo lang na maibsan yung mga iniisip mo, pero hindi mo gagawin yung dati mong ginagawa. Diba? Yes, therapeutic po kasi yun. Kung ano po yung nasa isip nyo, no? Ako po kasi, minsan bumibili po kami, lalo na pagka nasa labas po kami. Okay po, sinasabi ko po ito dahil totoo. Bibili po kami ng yung may flavored beer, no? Flavored lang. Hindi ko alam kung ilan ang content ng alcohol nun eh. Pero ang purpose namin, get together lang, no? Kaming, yung mga anak ko, ang kasama kong Pero yun lamang po, doon lamang po. At gusto kong makatulog. Gusto rin nila makatulog. Dahil nga sa layo ng biyahe. Depende po yun. Kasi di ba ang sabi ng Panginoon, tinitingnan niya yung puso mo, kung ano ang purpose na ginagawa mo. Hindi yung dati na dadayo ka pa, oy, halika, bili tayo ng ganito, inuman tayo. Ganon, no? Yan po yan, isa po yan. At yung pong dati po yung, sino po rito dati ang umaten ng prosesyon? Pagmahal na araw. Ikaw? Hindi kita nakita sa pila. Kasi nga sa prosesyon kasi, iyon po yung iniilawan mo yung mga Sorry po pero ito po kasi kasama po dyan. No po? Huwag tayong makiayon. Kung ikaw, nandun pa sa'yo, gusto mo, dahil nandun yung kaibigan ko ini-invite ako na umilaw kami sa prosesyon. Mahal na araw. Para lang, nakiayon ka na rin. There are so many places to meet up, then mag-usap kayo. Hindi yung sa prosesyon, makikiayon ka. Or yung mga bagay na ginagawa nila, yung naghahampas-hampas pa, di ba? No? Next, dapat din nating layuan ang mga Diyos-Diyosan. So sabi yan sa 1 John 5:21. So meaning, we have to see to it, to make it sure. Alam niyo po, yung Diyos-Diyosan, pwede po yan yung mga yung mga gamit nyo sa katawan. Yung mga dati kasi nung hindi pa po ako wala pa ako dito, nasa Singapore pa ako. Uso kasi doon yung pampaswerte. Yung mga colored stones, no? Sasabihin nila, bumili ka nito, pampaswerte ito. Pampaswerte kung hindi ka nagtatrabaho. Kung wala kang ginagawa, paano ka suswertihin kung wala kang ginagawa, di ba? No? Paano ka i-bless ni Lord? So yun po yung mga maling, yung kaisipan natin. Even, sabi nga dyan, even daw po, asawa mo, kapatid mo, whatever, kahit yung tao, yung sobrang mas mahal mo pa kesa sa Panginoon. Kailangan, una, ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo. Amen? Kaya nga po tayo nandito Sabi ko nga, ang lakas ng ulan Umulan kasi, di ba, no? Sabi ko, may bagyo. Nako, sabi kong ganun. Pero hindi naman magtutuloy yan. Praise God, no? So, minsan ganun, nauuna natin yung maraming bagay na akala natin, mas makakatulong sa atin. Pero God is our helper. Siya po yung tutulong sa atin. Amen? No po? Next po. Ano-anong pagpapala ang kalakip ng paglilingkod sa Diyos? Yan po ay nasa verse 25 to 26. Ito po siya. Sagana at mahabang buhay. Gusto niyo po ba yan? No? Mahabang buhay, hanggang ilang taon po ang gusto niyong mabuhay? Sabi ko nga, Lord, hanggat malakas yung paa ko, hanggat malakas yung katawan ko,
Gamitin mo ako. Kasi yun yung gusto kong yung mapaglingkuran talaga siya because naranasan ko yung pagyakap ng Panginoon nung time na down ako, yung time na akala ko wala nang nagmamahal sa akin. Yung time na makakaunawa sa akin, nung time na yun. Ayokong humarap sa mga tao. Nahihiya ako. Kahit nga sinusundo ako ng mga kapatid ko rito sa Panginoon na balik ka na sa Panginoon. Ayoko. Pero akala ko that's the end. Na wala nang magmamahal sa'yo. Pero pagdating pala na nag-confess ka kay Lord, sinabi mo lahat yung, kahit naman hindi mo sabihin umiyak ka nga lang mararamdaman po natin yung presence ni Lord. Presence po yan God's presence and blessings. Yung nandyan siya, yung presensya niya, nararanasan mo sa buhay mo, kapatid. Nararanasan niyo ba si Lord sa buhay niyo? Na yung pagka yung meron kayong matinding problema, may padadala siya na para makausap ka. Yung meron kang pangangailangan, nariyan ng Panginoon, ang Panginoon po yun. Yung time na parang hindi ka na makagalaw dahil sa sakit ng katawan mo. Akala mo, naalala ko nga tuloy si Brother Romulo dun sa Bacood. Yung kapatid ni Sister Pressy. Umiiyak siya. Noong una kong makita siya, sabi ko, gusto mo bang tanggapin si Lord bilang tagapagligtas ng iyong buhay? Hindi lamang siya Diyos, tagapagligtas pa siya. Sabi kong ganun. At gusto mo bang makalaya sa kasalanan? Humagulgul na po siya. Hagulgul ng hagulgul. Ang laking tao po ng kapatid ni Sister Pressy. At nung time po na yon, hindi po niya nagagalaw yung paa niya. Hindi niya po nagagalaw talaga. Nakita ko po yung kanyang genuine na repentance kay Lord nung time na yon. At nagpapasalamat siya dahil ginamit yung kapatid niya para siya ay makakilala sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Sasagana at mahabang buhay. Yun lang, wala kang sakit Blessing na yun. Amen? No? Kaya dapat, sabi nga, lagi nating i-declare, I am healed. Sabi ko nga doon kay Brother Romulo, lagi mong sasabihin, Lord, salamat, magaling na ako. I-claim mo na ngayon pa lang. Sabi ni Sister Pressy, nakakahawak na nga daw doon sa gilid ng bintana nila. Meaning, unti-unti na siyang binibigyan ng kasagutan ng Panginoon. Kasi, syempre, ikaw ba naman, di ka makalakad, nakaupo ka lang. Yung dati mong ginagawa, hindi mo magawa. Kaya nga sabi ko, tumingin ka sa akin. Ayaw niya tumingin, nahihiya siya siguro. Sabi, tumingin ka sa akin. Nung tumingin naman na gano'n, humagulgul ng yak ulit. Sabi ko, trust God. At alam ko na ite-testify mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Gagamitin ka niya, hindi lamang kay Sister Pressy, kundi dun sa mga kapatid pa niyang iba. Palakpakan po natin si Lord. Number 2, tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Ito po ang maganda. Sino po rito yung walang kaaway? Sino yung, sino rito pa yung may kaaway pala? Yung hindi naman kaaway, yung hindi yung nagsusuntukan. Yung nag-iisnaban, yung parang merong hatred, no? May nasabing konti, nagtampo ka na. Yung parang misunderstanding, ang tigas ng puso mo, no? Alam niyo po, pag po tayo talagang pinapasok natin, yung mga naririnig natin, yung binabasa natin sa Bible, yung devotion natin, tagumpay lagi tayo sa mga kaaway natin. Hindi na aabot ng kinabukasan o ng 1 linggo, patatawarin mo yung kaaway mo. Amen?
Ganon kababa ang Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, sasamahan ka. Huwag mong i-ignore yung teaching na naririnig po natin. Doon po ako lumubag ang loob ko. At nakapagpatawad po ako ng diretso nung time na nakapag-encounter po ako. Sino po rito ang hindi pa nakakapag-encounter? Pwede po ba itaas ang kamay? Diyan po sa likod. Yung encounter po, ano po yun to encounter God's presence po. Ano po yung gawain po yun dito, 2 days. No? Akala nyo wala nang paraan para ikaw ay sumaya, lumaya sa mga kasalanan mo, lumaya sa mga pagkakautang mo, lumaya sa anumang bagay na nakakulong ka, bisyo. If you let God, diniin ko na po, if you let Him, na pakialaman ang buhay mo, then, that's the time na mababago ka, kapatid. Yung total surrender, total surrender. Yun po yun, no? Kasi minsan, pupunta ka lang dahil nga, kailangan para, pero wala sa loob natin. But, pagka talagang total surrender, ang total surrender po, wala kang iiwan. Do, alam na ni Lord. Pero iba yung ikaw mismo ang nagsasabi, Panginoon, palayain mo ko. Kasi itong mga Israelita na ito, matitigas ang ulo. Matitigas po ang ulo nila, kaya nga, paulit-ulit na nagwa-warning ang Panginoon sa kanila. Sabi po sa Filipos 1:6, meron ba dyan? Meron ba? Wala. Hindi ko po nalagay. Sulat yun na lang po, no po, na sa ating pong buhay, ang Panginoon po ang laging pangunahin nating kasama. Minsan nakala mo, nag-iisa ka lang pero kasama mo ang Diyos, di ba? No? How many times, sino ba rito ay na-aksidente na hindi siya pinabayaan ng Diyos? Di ba? Ang dami na-aksidente rito pero buhay hanggang ngayon. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. That's the goodness of God. Ano po? Sabi rito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. That's a promise of God. Kung ano po yung sinimulan niya sa iyo sa buhay mo, huwag ka lang tatalikod, huwag ka lang lalayo sa Kanya. Yung mga promises na yan, sabi nga, parang ano yan parang dagat na tuloy-tuloy ang pag-agos, no? Hindi hihinto. May kanta yan no? Lagi po tayong pinagpapala ni Lord. Minsan kasi ang gusto lang natin, big blessing. Pero yung mga blessing na tinatanggap natin every day, yung peace of mind, blessing po yan na ibinibigay ng Panginoon lahat ng pangangailangan mo, di may peace of mind ka. Di ba? Yung pang-aral ng mga anak mo, yung pambaon. Diba? Blessing po yan. Nagkakaroon po tayo ng peace of mind. And even na magkaroon po tayo ng problema, God is still with us. Kung tayo lamang ay lalapit, sabi nga, lalapit at luluhod sa pangalan ni Jesus. We are seeking His mercy and grace. Ano man po yan? Kasalanan, pangailangan, ano po? Ang Panginoon ang laging kasama natin. Amen po? Baka hindi nyo kasama si Lord ngayon. Baka nasa labas po yung mga isip nyo. Kailangan po, alam nyo po, pag Sunday, lalo na po, anumang gawain, pag nauukol po sa Panginoon, let's respect yung gawain ng Panginoon. Yung isip po natin, sa Kanya lamang po tayo tumuon muna. Iwanan po natin yung mga labahin, kung ano man po yan, yung mga problema. Ibigay po natin yung oras ng pagsamba sa Panginoon, nang Siya lamang po ang nasa isip natin. Amen? Kaya po minsan hindi natin naintindihan Oy, ano yung topic kanina? Hindi po natin naintindihan kasi wala ka sa
Sarili mo. Pangako ng Diyos sa mga Israelita, tagumpay na laban sa kaaway. Yan po yan, no? Praise God. Meron pa ba? Yan. Ito maganda. Babala ng Diyos para sa atin. Ito po yung last, the verses, no? Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Dito pala. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Warning po. Kaya nga, God hates idols in our life. Not only yung mga rebulto. Sa buhay natin, mas may higit tayong pinapahalagahan. Binibigyan ng oras kaysa sa Lord. Our God is a jealous God. He is faithful. No? Ayan po, oh. He is faithful and jealous God. Totoo po yan. Kung tayo po, mga selosa, kasi yan po ang Panginoon eh. Di ba ayaw natin na may kaagaw? Amen. Sa mag-asawa? Sinong gusto may kaagaw sa asawa niya? Di ba wala? Kahit nga mag-boyfriend pa lang eh. Kahit nga yung mag-best friend eh. Kasi po, no, andun po yung love. Pero depende po ha. Hindi ko na po tatalakayin ngayon. Pero our God is faithful. No? Tapat po ang Diyos sa buhay natin. Kung ang Panginoon hindi napapagod na i-bless ka, samahan ka, ang tao napapagod eh. Humingi ka ngayon. Humingi ka ng tulong. Baka sa susunod na humingi ka ng tulong eh, nakatalikod na sa'yo. Di ba? Pero ang Diyos, pag lumapit tayo, humingi tayo. Panginoon, tulungan mo ako sa problema ko. Panginoon, palayain mo ako kung ano man ito. Panginoon, alisin mo sa akin yung galit at hinanakit. God is listening. He is always there beside you. He will guide you. He will protect you. He will bless you. Sa lahat po ng bagay. Kasama na po doon yung ating mga emotion. Ito po ang mabigat kasi. Ang nakikita lamang po natin problema natin, yung mga sa gilid, yung mga sa tabi-tabi, yung kulang ka ng bigas, wala kang makain, wala kang maisuot na damit. Hindi po yan importante. Ang mahalaga pa, mga kapatid, yung mga nandyan sa puso natin na hindi mo mapakawalan-kawalan. Ask God for help. At ang ayaw ng Diyos, kasi nga minsan di natin magawa yon dahil meron tayong mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. At hindi tayo solid kay Lord. Kailangan solid kay Lord. Pumalakpak kayo solid kay Lord. Solid lang dapat tayo kay Lord. Amen? Amen. Application. Our God is faithful and jealous God. Siya lamang